Ngayong pasukan, libo-libong estudyante na naman ang dadagsa sa kalsada. Para makarating sa eskwela, marami sa kanila ang namamasahe. Pero ang kanilang biyahe, hindi raw laging sweet ang ride. Mahirap po sumakay, tapos ang init-init pa po. Yung pag nag-commute po, ayoko po yung isasabihin po ng driver na kasya pa po kasi ang init-init na po. Kapag po nag-commute, yung mga pasahero sa sobrang init, yung mga pawis naghahalo-halo. Pag matagal yung biyahe, hindi maiiwasan yung gutom tsaka yung uhaw. Lalo na pag hindi naman ganun kalaki yung budget eh. Kaya naman para maibsan ang hinaing ng ating mga estudyante, good news, iikot sa Kamaynilaan para isakay ng libre ang mga mag-aaral na pauwi mula paaralan. Ang kanilang sasakyan na sinigurado namin komportable. Ang air-conditioned van may free wifi para hindi sila mainip sa biyahe. Siyempre, may snacks din kaming nakabang para sa kumakalam na mga tiyan. Sundan na ang aming paglarga. Una naming pinuntahan ang area ng Manila City Hall kung saan may mga university at secondary school. Libre sakay po, hatid ng good news! Libre sakay po! Sa abangan ng jeep bandang 3:00 ng hapon nang nagsimula kaming magtawag ng mga pasahero. Ang magkaibigang estudyanteng ito matagal munang nag-isip bago napapayag sumakay. Ayan, Moraita, silang dalawa. Ang isang ito na unay nag-aalangang sumakay, sumama na rin nang malamang libre ang pamasahe. Bababa ko sa welcome. Ang mga pagod na estudyante aming isa-isa para makapaghatid ng ginhawa. Yay! Nang mapuno ang sasakyan, agad na kaming lumarga dahil alam naming buong araw silang nasa eskwela, pamatid uhaw at gutom agad ang aming inihain. Yummy! Thank you na nga. Sarap no? Ang aming sandwich agad na ubos kasi naman halos lahat sila hindi pa pala nananghalian. So lahat kayo dito hindi pa nagla-lunch? Yes! Yun, okay naman. Medyo unexpected na lang kasi parang kakagaling ko kaya ng classes. Okay naman kasi ako hindi pa ako nagla-lunch. It's a great idea para for students na merong ganito. And minsan kasi may mga manlolong kaya medyo kinakabahan. Pagkatapos ng kainan, nagkaroon kami ng mini palaro para hindi sila mainip sa traffic. Sino ang magandang host ng Good News na anchor din ng 24 Oras? Si Miss Vicky Morales. Yay! Nanalo ka na! Taning! Hayo! Ang mga pasahero unti-unti nang nakapag-relax. Ang kanilang biyahe hindi raw stressful, lalo na't hindi nabawasan ang kanilang allowance. Thank you po. Pagkababa ng mga estudyante, itong student assistant na si Pamela, abot langit ang pasasalamat. Wala kasing trabaho ang mga magulang niya, kaya naman malaking tipid na ang 28 pesos niyang pamasahe pauwi sa Quezon City. Sa buong araw, ang balikan ko pamasahe ay 56. Then may matitira sa akin na 44. Yung half nun ay pangkakain ko. Yung half nun ay savings para sa susunod na extra money if ever kulangin sa pamasahe the next day. Hindi raw biro ang pagbabudget ng 100 pisong baon sa buong araw, kaya naman swerte daw siya na amin siyang nilapitan. 28 din yung masisave ko, sayang din yun. Tapos may libreng food pa, aircon, tapos may wifi. Wala akong thankful talaga ako. Kung happy ka, mas happy kami dahil nakatulong ang simple naming panlilibre sa'yo. Para makadami mula Rotonda, sinadya naman namin ang Moraita. Dito halo-halo rin ang mga estudyante nag-aabang ng masasakyan. Pero kung sa unay natagalan ang pagsakay ng mga estudyante, mas mabilis namin silang napaangkas sa rutang pa North Avenue.
Wala pang ilang minuto, puno na agad ang aming van. Tapos ano din? Ang sandwich, una naming ipinamigay. Naramdaman ko, blessings talaga yun eh. Siyempre masaya, lalo may pagkain tsaka free wifi pa dito. At sa aming mini-game, sinuwerte ang ilan naming mga pasahero. Matya na, just. Good news. Nanalo ka ng payo. Yes! May payag na ako, tag-ulan pa naman. Next! Sino ang magandang host ng Good News? Vicky Morales? Matapos ang isang oras na biyahe, sa wakas, nakarating din ang lahat sa paroroonan. At lahat sila may baong kasiyahan. Thank you, Good News! Thank you, good news! Thank you! Thank you, good news! Thank you! Thank you, Good News! Ang mga estudyanteng ito nagtsatsagang mamasahe araw-araw para sa kanilang edukasyon. Kaya naman nakagagaan ang loob na matulungan at mapasaya ang mga kabataang prioridad ang pag-aaral.